Gilgeous Alexander, MVP, down 2 on opening night. Pull up SGA. Got it! Sa mundong ang ingay ang sukatan ng halaga, ang katahimikan ay kadalasang napagkakamalang kahinaan. Ngunit paano kung ang katahimikan ang siyang tunay na anyo ng kapangyarihan? Isang batang hindi pinansin, isang pangalang hindi agad kinilala, isang manlalarong hindi kailanman sumigaw. At ito ang kwento ng isang batang matagal na nanatiling nasa anino. Isang habang buhay na underrated na pangarap na nagmula bilang isang 4-star recruit at unti-unting nagbago hanggang maging isa sa pinakadakilang manlalaro sa mundo. Isang point guard na 6'6", ang height, na may halos 7 feet na wingspan. Isang bihirang biyaya, isang kakaibang likas na talento, isa sa pinaka-gifted na point guard sa kasaysayan, isang manlalarong halos imposibleng bantayan, isang tunay na aninong hindi mahawakan, isang pangalang maihahanay sa mga alamat. Ito ang kwento ng isang katahimikang naging dagundong, ang kwento ni Shai Gilgeous Alexander. At ito ang Athlete Stories TV. Noong ika-12 ng Hulyo, 1978 hanggang sa lungsod ng Toronto, isinilang ang isang batang hindi pa alam na siya'y nakatakdang baguhin ang kanyang kapalaran. Lumaki siya sa Hamilton, Ontario. Sa isang pamilyang ang ugat ay nakatanim sa disiplina at sports. Ang kanyang ina, isang mandirigmang tumakbo sa entablado ng Olympics. Ang kanyang ama, isang dating manlalaro ng basketball at ang unang guro ng kanyang mga kamay at isip. Sa murang edad, dito nagsimula ang tahimik na paghubog. Hindi sa harap ng madla, kundi sa pagitan ng dalawang pangarap, isang ama at isang anak. Sa bawat dribble, may kontrol. Sa bawat tira, may paniniwala. Sa bawat pagkakamali, may aral. Sa edad na 10, lumipat ang kanilang pamilya sa Hamilton. Isang simpleng hakbang na tahimik na nagbukas ng pinto sa isang pambihirang landas, sa St. Thomas. Unang sinubukan ng batang ito ang kanyang mga pakpak. Ngunit sa edad na 14, siya ay tinanggal sa varsity team. Isang pagbagsak, isang pagbasag sa tiwala, isang tanong ang umalingaw-ngaw. Sapat ba ako? Ngunit sa halip na umatras, pinili niyang magpatuloy. Sa gitna ng katahimikan, natagpuan niya ang UPlay Canada. Sa ilalim ng gabay ni Coach Dwayne Washington, doon siya muling isinilang. Hindi sa ilalim ng ilaw, kundi sa likod ng mga ito. Walang hype, walang papuri, tanging paawis at paulit-ulit na ensayo. Dito niya natutunan ang sining ng tiyempo, ang kahalagahan ng pasensya, ang katalinuhan sa pagbabasa ng laro. Dito rin nabuo ang kanyang kakaibang estilo. Hindi maingay, hindi marangya, ngunit nakamamatay. At sa katahimikan, nabuo ang isang manlalarong hindi mababantayan. Sa kanyang huling taon sa high school, kasama ang kanyang pinsan na si Nickeil Alexander Walker, lumipat sila sa Hamilton Heights. Dalawang pangarap, isang direksyon. Sa simula, isa lamang siyang tagapamahagi ng bola, isang pass-first point guard. Ngunit habang lumilipas ang panahon, hinubog niya ang kanyang sarili, tinanggap ang responsibilidad ng pag-score, at sa dulo, nagtala ng 18 puntos, 4 na rebounds, at 4 na assists kada laro. Isang tahimik na pagbabago na hindi na kayang ipagkaila. Pagpasok sa kolehiyo, dala niya ang parehong pagdududa ng mundo. Sa Kentucky, isa lamang siyang 4-star recruit. Hindi sapat, hindi inaasahan. Nagsimula siya sa bench. Pagkatapos ng 15 larong, paghihintay ng pagkakataon. Tahimik, ngunit handa. At nang dumating ang sandali, hindi niya ito pinalampas. Naging starter. At doon, sumabog ang kanyang pangalan.
29 puntos, 7 rebounds, 3 assists, 2 steals at sa huli, siya ang tinanghal na SEC Tournament MVP. Mula sa hindi pinansin, naging sentro. Dumating ang gabi ng NBA Draft. Isang gabi ng pangarap at kaba. At sa gitna ng katahimikan, tinawag ang kanyang pangalan. Ika-11 na pick. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Siya ay napunta sa Clippers, isang panibagong simula sa NBA. Muli siyang bumalik sa pinakailalim, bench player, tahimik. Ngunit matapos ang 9 na laro, nabuksan ang pinto. At muli, pinatunayan niya ang kanyang halaga. Unti-unti, naging pundasyon ng kupunan. Sa playoffs, lalo siyang lumakas. Ngunit hinarap nila ang isang halimaw, ang Golden State Warriors. At doon, natapos ang kanilang laban. Ngunit hindi ang kanyang kwento. Noong 2019 hanggang isang trade ang Yuma Nig sa liga. Isinama siya kasama ng maraming picks kapalit ng isang pangalan. Isang trade na tila hindi pa atas. Ngunit sa Oklahoma, nagbago ang lahat. Hindi na siya bahagi ng kapalit. Siya na ang sentro. At sa katahimikan, nabuo ang isang superstar. At doon nagsimula ang kanyang paghahari. Mula 24 points per game, umakyat sa 31 points per game. Isang pagtalon na hindi maitatanggi. Sumunod na taon, hindi lang siya scorer, kundi isang kumpletong sandata. Mahigit 30 points, halos 2 steals. Mahigit isang block kada laro. Isang bihirang kombinasyon. Kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin sapat upang dalhin ang koponan sa playoffs. Ngunit dumating ang 2024 kasama ang kanyang mga kakampi. Bumangon sila. Nakuha nila ang pinakamataas na pwesto sa West. Ngunit sa playoffs, bumagsak sila laban sa Dallas. Isang sugat, isang paalala na ang tuktok ay hindi madaling abutin. At pagkatapos, dumating ang pagbabalik. Noong 2025, siya ay naging MVP. At hindi lamang yon, pinangunahan niya ang Oklahoma hanggang sa kampyonato. Sa wakas, ang batang minsang tinanggihan ay naging hari. Sa isang mundong maingay, pinatunayan niya na ang katahimikan ay maaaring maging pinakamalakas na sigaw. Mula sa pagdududa hanggang sa tagumpay, ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa talento, kundi tungkol sa pagtitiis, paniniwala, at walang sawang pagbangon. At sa huli, ang mga alamat ay hindi isinisilang. Sila ay hinuhubog. Ito ang Athlete Stories TV, kung saan ang bawat kwento ay hindi lang naririnig, kundi nararamdaman.